And simulan natin ang ating chikahan dito po sa Sinulog Festival sa January 18, 2026 nagaganapin po sa Cebu. So may write-ups po dito ang Abante. Sabi dito ng Abante, hindi kasama si Kim, Paulo sa Sabak, sa Sinulog. So yan po ang kanilang headline sa kanilang naturang article. Sabi dito, ka-join si Paolo Avellino sa Sinulog 2026 sa Cebu at may float nga siya on January 18. Nirepost nga ni Paulo sa kanyang Instagram story ang post ng Wiltec official tungkol doon. Ang bongga nga dahil nagkagulo na ang mga fanay. Sa mismong post ng Wiltec official ay nagkomento ang mga fanay ni Paulo, pati na ang supporters ng sinasabing girlfriend niya na si Kim Chiu. Abay, trip ko to sinasabi. Itong huli na to Talagang girlfriend na yung ginamit na term. Uy, grabe. Dati love team lang Nasabing Kim Pao, supporters ng Kim Pao, pero ngayon, Aba at si Abante News ay level up na. Meron ng sinasabing girlfriend niya na si Kim Chiu. Uy, tingin ko may ile-level up pa to Well, I mean, sa susunod, wala na yung word na sinasabing girlfriend. I mean, direkta na yan sa sunod na girlfriend ni Paulo. Uy, na si Kim Chiu. Uy, kailan kaya yan? Ang importante, level up na to si Abante. Sabi niya, may iba na nagsasabing sayang or nasayang dahil last year ay kasama si Kim sa Sinulog. Sayang talaga po. Say naman ng ibang mga fans, sa rami ng endorsement ni Kim ay imposibleng wala siyang float ngayong Sinulog 2026. Malay niya naman ay may pa-surprise. Ako kasi okay na kahit magkaiba sila ng float kasi sa Wiltec po kasi si Paolo Avellino Okay lang basta magkasama sila kasi for sure naman nasa isang lang sila room, di ba? Ang Kim Power at sabay pupunta roon. Sadyang magkaibang grupo lang talaga sila ngayon. So hopefully nandun din po talaga si Kimi, hindi pa para kumpleto at sulit yung pagbiyahe at gagawing pagbiyahe ng mga pupunta pong Kim Pao fan sa Cebu. Meron kasi mga malalayong lugar na balita ko ay sasadya sa Cebu for the support kay Paulo. Kahit si Paulo pa lang po yung binabalita na nandoon sa Sinulog 2026 and Kim. Okay? For Kim and Paulo for the support. So, ayan. Sabi dito, ayan. Sabi pa nga ng iba, may sariling business sa Cebu si Kim, kaya baka mag-join din ito. Basta, ang karamihan gustong makita sa Sinulog ang Kim Pao. May mga fanay nga pala na pupunta raw ng Cebu para makita si Paulo. Panawagan naman ng ibang fanay sa Wiltec official, sana naman ay kunin din nila uli si Kim. Well, ayan. Yung Powell na yan, parang may something Well, parang may kasunod. Well, antayin nyo na lang si Kimi, part na rin ng Wiltec family, pareha sila ni Paula. Hoy, nawa manifesting. Yung utak ko lang talaga malayo po ang nararating. Anyway, palagay nyo, andun nga si Kimi sa Sinulog Festival 2026 ng Cebu. Anyway, dumako naman tayo dito sa comment ni Ma'am Virginia Cristan at Annalyn Hiccup. Nako, namimiss ko yung mga comment you guys. Sabi niya, tama yon, mga kurakot na tao ang hulaan. Ang hulaan. Ang sasarap pa ng buhay nila. Oo nga diba? Kapag ka maliliit na tao, ang bilis talagang maparusahan. Pero kapag ka mga ganyan, malalaking tao, hirap na hirap silang maparusahan. Yung magaling lang sila sa kunwari, iniimbestigahan, pero puro imbestiga lang. Biruin nyo Naabot ng taon ang pang-iimbestiga. Pero
Wala pong malalaking pangalan ang siyang ang siyang nahuhulit na kukulong. Kumbaga, kunwari inimbestigahan tapos biglang may ikukulong na kung sino na lang na para bang pinapaako nila yung kasalanan para sila na lang ang makulong. Tapos ending, ayun nga, may isa sa mga nais natin na malalaking pangalan. Sana wala, ligtas. Kaya itong mga fortune tellers, naku, yan ang hulaan nila. Sino ba? Itong mga kurakot na to, pangalanan ng lahat ng yan. Baka matuwa pa itong mga Pilipino. Matuwa pa tayong mga Pilipino. Ito, foreigner yan. Matuwa pa ang mga Pilipino. Hindi yung nananahimik na si Kim, kung ano-ano po ang gagawing panghuhula. Anyway, sabi naman ni Ma'am Annalyn Hiccup, Gandara, morning. Bakit kaya yung hindi mga senador ang hinulaan? Yung mga magnanakaw ba? Para lahat ng manghuhula, artista ng kapamilya, sila lang ba ang artista? Kung talagang paborito lang sila, kahit ang nakaraang taon, sila pa rin ang hinuhula nila. Karami-raming artista, Kim Pao forever. Kasi nga, sila ang trending. Kasi nga ni Ho, nagpapaano, nagpapa-trendy, nagpapa-viral, pag-usapan for the engagement and for the earnings. Ay naku, galawang 'Di ba, bakit hindi nila yung mga opisyalis na kurakot ang hulaan kung sino sa kanila talaga ang mastermind ng pangungurakot na yan, 'di ba? Para maparusahan na, hindi yung paulit-ulit na lang sila, mga artist ang hinuhulaan na para bang big deal sa ating mga Pilipino. Ay naku, magkakaroon pa sila ng pakinabang talaga kung yung mga kurakot ang huhulaan nila. Anyway, dumako naman nga tayo dito sa pinakasentro ng ating update ngayong gabing ito. Uy, si Paulo, parang nagpaparamdam nga ni Ho na mayroong project na gagawin. Well, may project naman na siya. Namin na po niya yan sa Discord. Kinongratulate pa siya ni Kimi. And we don't know kung kasama doon si Kim. Pero may project siya. And eto, may mga post siya ng mga cameras and all. Baka kagaya sa The Alibay na po siya. Kumbaga ay involved din po, or sadyang hilig lang talaga ito ni Paolo Avellino. So, alam niyo naman na photographer, videographer ng ating nag-iisang chinita princess. Merong nagsasabi na regalo to ni Pao, since ang gusto po, regalo ni Kim kay Pao, since ang gustong regalo ni Pao ay yung talagang yung mapakikinabangan talaga niya. Practical ni Paolo Avellino 'di ba? Kung tutuusin nga, kaya niyang bilhin yung ganyang mga bagay. Parang mas gusto ni Pao yung wala pa sa buhay niya. Hoy, Kimi, nagpaparinig si Pao. Charot. Pero anyway, ayan, mamahalin yan sure, 'di ba? And may caption dito. Nakalagay si Papi, excited to try out this 10mm AF lens, at may nakatag po dyan. Siguro dyan po binili yan. So anyway, regalo man yan ni Kim for Papi, wala naman pong masama. Kasi si Kimi, mag-gift din kaya yan. Opo, mag-gift din yan si Kim Chu, lalo na sa mahal po niya sa buhay. Pero ako kasi, kutob ko guys, for on project tong post na yan ni Papi Paolo. Mukhang talagang ginagalaw na ni Pao ang basot. Pinapaalam sa lahat na mayroon pong malaking pasabog na antayin po natin this 2026 at hindi po tayo malulungkot kapag hindi po magpapaalam. 'Di ba? Ang Kim Pao. So ayan ang atin pong abangan. Basta ang alam ko, may project si Paolo and sana'y kasama po doon si Kim. Meron ng update na ito si Paolo na ganyan, so mukhang talaga, magsisimula na. Abang po natin. Sure naman kasi bago po mag-start, bago mag-start yan, i-announce, di ba, yung kanyang makakasama sa work. And hope still Kim Pao pa rin sa 2026. Ang balitang Paulo Avellino inaabangan ng mga fans sa Cebu ay hindi na nakagulat.
lalo na kung titignan ang lakas ng suporta at atensyon na natanggap niya ngayon mula sa publiko. Una sa lahat, malinaw na patunay ito kung gaano kalaki ang hatak ni Paulo Avellino bilang artista. Kahit nasa labas ng Maynila gaya ng Cebu, ramdam na ramdam ang excitement ng mga fans. Ipinapakita nito na hindi lang siya sikat sa telebisyon o social media, kundi may solid na fanbase rin sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Ang ganitong klase ng anticipation ay kadalasang nakalaan lamang sa mga artistang may matibay na koneksyon sa kanilang audience. Pangalawa, posible ring may kinalaman ito sa mga kasalukuyang proyekto o public appearances niya. Kapag may balitang pagbisita ang isang artista sa isang lugar, natural na umaasa ang fans na makita siya ng personal, kahit saglit lang. Para sa maraming tagahanga, malaking bagay na makakita, makuhanan ng litrato, o makapagbigay ng suporta ng harapan. Hindi rin may kakaila na may epekto dito ang patuloy na pag-usbong ng Kim Pao fandom. Maraming fans ang mas lalong nagiging aktibo at alerto sa bawat galaw ni Paulo, kaya kahit simpleng balita tungkol sa pagpunta niya sa Cebu, ay nagiging usap-usapan at inaabangan. Gayunpaman, mahalaga ring tandaan na dapat manatili ang respeto sa kanyang personal na oras at privacy, lalo na kung ang pagpunta niya roon ay may kinalaman sa trabaho o pahinga. Sa kabuuan, ang pag-abang ng mga fans kay Paulo Avellino sa Cebu ay refleksyon ng kanyang kasikatan, dedikasyon ng kanyang mga taga-suporta, at ng malakas na koneksyon niya sa masa. Kasabay ng kilig at excitement, magandang paalala nito na ang tunay na suporta ay may kasamang pag-unawa, disiplina. Para sa akin, ang balitang inaabangan ng mga fans si Paulo Avellino sa Cebu ay isang positibo at natural na reaksyon ng publiko sa kasalukuyang estado ng kanyang kasikatan. Una, malinaw itong patunay na malawak at solid ang fanbase ni Paulo, hindi lang sa Luzon kundi pati sa Visayas. Hindi lahat ng artista ay may ganitong klaseng hatak na kahit simpleng balita ng pagpunta sa isang probinsya ay nagiging usap-usapan at inaabangan. Ibig sabihin, may malalim na koneksyon siya sa kanyang mga tagahanga bilang aktor at bilang personalidad. Pangalawa, ipinapakita rin ito kung gaano ka-engaged ang mga fans ngayon. Sa panahon ng social media, mabilis kumalat ang balita at mas nagiging alerto ang fandom sa galaw ng kanilang inidolo. Para sa mga fans, ang makita si Paulo ng personal ay isang espesyal na karanasan na nagbibigay saya at inspirasyon. Gayunpaman, mahalaga ring balansehin ang excitement at respeto. Masaya ang suporta ng fans, pero dapat pa ring igalang ang oras, privacy at personal na espasyo ni Paulo, lalo na kung pagpunta niya sa Cebu ay may kinalaman sa trabaho o pribadong lakad. Sa kabuuan, maganda ang balitang ito dahil nagpapakita ito ng patuloy na suporta at pagmamahal ng fans kay Paulo Avellino. Isa itong indikasyon na nananatili siyang relevant at mahalaga sa industriya at na ang kanyang presensya ay patuloy na nagbibigay ng kilig at excitement sa maraming tao. Ang balitang ito ay malinaw na salamin ng patuloy at lalo pang paglakas ng impluensya ni Paulo Avellino bilang isang artista. Hindi biro ang maabangan ng mga fans sa isang lugar tulad ng Cebu, nakilala bilang isa sa pinakamalalaking sentro ng kultura at entertainment sa labas ng Maynila. Ipinapakita lamang nito ng kasikatan ni Paulo ay hindi limitado sa telebisyon o online platforms. Ramdam siya ng masa hanggang sa aktwal na komunidad. Makikita rin dito kung gaano ka-loyal at ka-active ang kanyang mga tagahanga. Sa panahon ngayon, hindi na sapat ang panood lang sa TV. Gusto ng fans ang personal na koneksyon, ang makita ng personal ang iniidolo nila, kahit saglit lang. Para sa marami, ang simpleng presensya ni Paulo ay sapat na para maging memorable ang isang araw. Ibig sabihin, malaki ang emotional impact niya sa kanyang audience. Isa pang mahalagang punto ay ang timing ng balitang ito. Sa dami ng proyektong kinasasangkutan ni Paulo at sa patuloy na pag-usbong ng interes ng publiko sa kanya, natural lang na bawat galaw niya ay napapansin. Kapag may balita ng pagpunta niya sa isang lugar, nagiging simbolo ito ng excitement at pag-asa para sa fans. Maaring public appearance, work-related event, o simpleng chance na masilayan siya ng personal. Gayunpaman, mahalagang bigyang diin na ang ganitong klaseng excitement ay dapat laging may kasamang respeto at disiplina. Bilang fans, mahalaga ang pag-unawa na may sariling oras at espasyo rin ng artista. Ang tunay na suporta ay hindi lang sa pag-aabang o pagkuha ng litrato, kundi sa pagbibigay ng tamang asal at paggalang sa kanilang personal na buhay. Sa kabuuan, ang pag-aabang ng mga fans kay Paulo Avellino sa Cebu ay hindi lang simpleng balita.
Isa itong patunay ng kanyang relevance, charisma at matibay na koneksyon sa publiko. Ipinapakita nito na patuloy siyang minamahal at sinusuportahan ng fans saan man siya magpunta at na ang kanyang presensya ay may kakayahang magdala ng saya, kilig at inspirasyon sa maraming tao. Dagdag pa sa balitang, Paulo Avellino inaabangan ng mga fans sa Cebu. Mahalagang tingnan ang mas malawak na epekto nito, hindi lang kay Paulo kundi pati sa kanyang fandom at sa industriya ng showbiz sa kabuuan. Una, ipinapakita ng sitwasyong ito na may pangmatagalang suporta si Paulo mula sa publiko. Hindi ito basta hype lang na panandalian. Sa halip, resulta ito ng kanyang consistent na trabaho, kalidad ng mga proyekto, at maayos na pakikitungo sa fans. Kapag ang isang artista ay patuloy na inaabangan kahit wala pang malinaw na detalye ng appearance, ibig sabihin ay buo ang tiwala at pagmamahal ng audience sa kanya. Ikalawa, malaking bagay din ito para sa mga fans sa Cebu at karatig lugar. Madalas kasi ay nasa Maynila ang mga event at sightings ng mga artista, kaya kapag may pagkataon na mapalapit ang iniidolo sa mga probinsya, nagiging espesyal ito. Nagbibigay ito ng pakiramdam na pinahahalagahan ang fans sa iba't ibang rehiyon at hindi lang nakasentro sa isang lugar ang showbiz. Ikatlo, posibleng magsilbi rin itong senyales na mas magiging bukas si Paulo sa regional engagements, mga proyekto, events o collaboration sa labas ng Metro Manila. Maganda itong indikasyon na mas lumalawak ang saklaw ng kanyang career at mas marami pang tao ang naabot ng kanyang impluensya. Sa huli, ang ganitong klaseng balita ay paalala rin sa fans na ang tunay na suporta ay hindi nasusukat sa dami ng taong nag-aabang, kundi sa maayos, respetado at positibong fandom. Kung magpapatuloy ito sa ganitong direksyon, mas lalong lalakas ang samahan ng fans at mas magiging maganda ang imahe ni Paulo Avellino bilang isang artistang minamahal at nirerespeto saan man siya magpunta.